Ibigay mo sa kanya ang tsekeng iyan pagkatapos niyang manganak, Julian. At pagkatapos, siguraduhin mong mawawala na siya sa paningin ko. Ang isang basurang tulad niya ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa pangalang Whitmore. Ang boses ni Doña Aurora ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng marangyang pasilyo ng mansyon. Sa loob ng malawak na kusina, napatigil ang mga kamay ni Claire. Hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sinigang, ang paboritong ulam ni Julian na maingat niyang niluto sa kabila ng pamamanas ng kanyang mga daliri at bigat ng kanyang 7 buwang pagbubuntis. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang init ng sabaw na tumapon sa kanyang mga kamay ay hindi niya na naramdaman dahil ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang puso na tila unti-unting pinipiga. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Winawasak ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 3 taon ng pagsasama nila ni Julian. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Claire sa mangkok. Bumagsak ito sa sahig. Nagkalat ang puting porselana at ang pagkaing pinaghirapan niya. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang paghinga na tila naghahabol ng hangin. "Mom, please, let's not talk about this now. Alam mong masela ng pagbubuntis ni Claire." Ang narinig niyang sagot ni Julian, walang pagtanggi, walang galit. Ang boses ng kanyang asawa ay puno ng pagod, na tila ba ang pag-iral ni Claire sa bahay na yon ay isa lamang obligasyong kailangang tapusin. Hindi man lang nito magawang sabihing, "Mom, mahal ko ang asawa ko." Bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Doña Aurora, matikas sa kanyang kasuotang seda at may suot na mga perlas na tila kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malamig pa sa yelo. Nakita niya si Claire na nakatayo sa gitna ng kusina, namumutla at nanginginig. Sa halip na makaramdam ng awa, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Lumapit siya kay Claire. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang bilang ng mga huling sandali ng kapayapaan ni Claire sa mansyong yon. "Oh, narito ka pala, Claire. Narinig mo naman siguro ang katotohanan, hindi ba? Huwag kang umasta na parang biktima sa harap ko. Alam nating pareho na ang batang nasa sinapupunan mo lang ang tanging dahilan kung bakit ka nakatapak sa mamahaling sahig na ito. Pagkatapos mong ilabas ang tagapagmana ng mga Whitmore, maaari mo nang balikan ang dumi na pinanggalingan mo." Hindi makapagsalita si Claire. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ganoon na lamang ang puot sa kanya. Ngunit tanging ang mahigpit na pagkapit sa kanyang tiyan ang nagawa niya. Naramdaman niya ang malakas na sipa ng sanggol sa loob, isang buhay na tila natatakot din sa lupit ng mundong naghihintay sa kanya. Tumingin siya kay Julia na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa ay nakatingin lamang sa malayo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init ay tila naging mga estranghero. "Julian," ang tanging lumabas sa mga labi ni Claire, isang mahinang bulong na puno ng pagsusumamo. Ngunit tanging katahimikan ang isinagot nito. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sampal. Doon, sa gitna ng nagkalat na pagkain at nabasag na porselana, naramdaman ni Claire ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay naging isang malamig na libingan ng kanyang dangal. Habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang lunukin ng isang ina ang pait ng paghamak para lamang sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo? Hindi sapat ang kinang ng ginto para gamutin ang pusong unti-unti nang namamatay, Julian. Ang mga salitang ito ay hindi lumabas sa bibig ni Claire, kundi nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan
habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na maingat na inilalagay ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng kanilang nightstand. Ang bawat galaw ni Julian ay tila kalkulado. Tila ba ang pag-uusap nila ay isa lamang business meeting at hindi isang pagguho ng kanilang pamilya. Sa loob ng malawak na silid na puno ng mamahaling kagamitan, naramdaman ni Claire na siya ay isang bilanggo. Ang malalambot na carpet ay tila naging mga tinik at ang malaking kama na dati ay kanlungan ng kanilang pagsinta ay naging isang malawak at malamig na disyerto. Gamitin mo iyan para sa mga kailangan mo, Claire. Sabi ni Mom, kailangan mo ng mas maraming bitamina at bagong gamit. Huwag mo na munang isipin ang narinig mo kanina. Alam mo naman si Mommy, nadala lang siya ng emosyon. Malumanay na sabi ni Julian, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Lumapit siya kay Claire at tinangkang haplusin ang balikat nito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, bahagyang umurong si Claire. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay tila naging isang mapait na paalala ng kanyang pagkakaalipin sa pera ng mga Whitmore. Bitamina para sa bata o pambayad para sa katahimikan ko, Julian? Ang boses ni Claire ay nanginig, parang isang dahong tuyo na tinatangay ng hangin. Tao ako, Julian. Asawa mo ako. Hindi ako isang gamit na pwedeng bayaran kapag nasaktan. Huminga ng malalim si Julian, isang buntong hininga na puno ng pagkabagot sa halip na pangunawa. Tumalikod siya at nagsimulang maghubad ng kanyang mamahaling relo. Ang tunog ng paglapag nito sa mesa ay bumasag sa katahimikan ng silid. Huwag nating palakihin ang gulo, Claire. Pagod ako sa opisina. Matulog na tayo. Naiwang nakatayo si Claire sa gitna ng silid habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na tila wala nang pakialam sa luhang muli na namang pumatak sa kanyang pisngi. Nang mamatay ang mga ilaw, ang kadiliman ay tila naging isang higanting kamay na sumasakal sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang puot na unti-unting pumapalit sa pag-ibig. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa madilim na sulok ng silid kung saan nakatabi ang kanyang lumang maleta, ang tanging bagay na dala niya noong lisanin niya ang buhay mahirap para sumama kay Julian. Sa ilalim ng mga lumang damit, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Ito ang lumang kahon ng kanyang ina, isang baul na gawa sa nara na puno ng mga lihim. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, binuksan ni Claire ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay tila bumuhay sa mga gunitang pilit niyang kinalimutan. Doon, sa pagitan ng mga punit na pahina ng isang notebook, may isang bagay na nalaglag sa sahig. Isang lumang litrato. Ang kanyang ina, noong kabataan nito, ay nakatayo sa harap ng isang gusaling hindi pa tapos ang konstruksyon. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Isang lalaking may pamilyar na mukha, isang lalaking may apelyidong Whitmore. Habang tinititigan ni Claire ang litrato, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Bakit hawak ng kanyang ina ang mga blueprint ng unang hotel ng mga Whitmore? At bakit sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang parang isang sumpa? Ibinigay ko ang lahat, ngunit kinuha nila, pati ang aking pangalan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang malakas na kulog sa malayo, na tila isang babala ng paparating na bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingang kinatatayuan ng mansyong yon. Ang bawat hakbang sa madilim na pasilyo ng mansyong ito ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Masakit, nakakatakot, ngunit kailangang gawin para sa katotohanan. Suot ang isang malapad na shawl para itago ang kanyang tiyan at ang panginginig ng kanyang katawan. Tinahak ni Claire ang daan patungo sa quarters ng mga katulong sa likod ng mansyon. Ang bango ng mga mamahaling pabango sa main house ay iunti-unting napalitan ng amoy ng sabong panlaba at tuyong damo. Doon, sa isang maliit at madilim na silid, nakita niya si Yaya Loring
na nakaupo sa tabi ng isang maliit na bintana, tila hinihintay ang kanyang pagdating. Si Yaya Loring ang pinakamatandang nanilbihan sa mga Whitmore. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at puno ng mga ugat. Mga kamay na naging saksi sa maraming lihim na pilit ibinaon sa limot ng mga mayayaman. Yaya Loring, kailangan ko pong malaman ang totoo. Sino ba talaga ang nanay ko? Bakit tila takot na takot si Doña Aurora kapag nababanggit ang pangalan niya? Ang boses ni Claire ay parang isang pagsusumamo, puno ng pag-asang makakakuha ng kasagutan. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagtubig habang nakatingin sa mukha ni Claire na labis na nagpapaalala sa kanya ng isang kaibigang matagal nang nawala. Si Maria, ang nanay mo, Claire. Hindi siya basta-basta empleyado lang sa hotel noon. Siya ang utak, ang puso ng bawat disenyo na nakikita mo sa mga Whitmore Hotel ngayon. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Claire. Ang kanyang ina, na pagkakaalam niya ay isang simpleng manggagawa lamang, ay siya palang lumikha ng karangyaang tinatamasa ngayon ng kanyang mga kaaway. Magic ang mga kamay ng nanay mo, anak. Pero ang katalinuhan niya ang naging mitya ng kanyang dusa. Noong mamatay ang lolo ni Julian, kinuha ni Aurora ang lahat ng sketches at blueprints ni Maria. Binura nila ang pangalan niya sa kasaysayan ng kumpanya. Pinalabas nilang magnanakaw ang nanay mo para mapatalsik siya at makuha nila ang lahat ng ari-arian ng walang kahati. Patuloy ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Naramdaman ni Claire ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat alahas na suot ni Aurora, ang bawat kotseng minamaneho ni Julian, lahat ng yon ay ninakaw mula sa pawis at talino ng kanyang ina. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa isang inang namatay na may dalang mantsa sa pangalan na hindi naman kanya. Kaya kanila kinamumuhian, Claire, dahil ikaw ang buhay na ebidensya ng kanilang kasalanan. Sa tuwing nakikita ka ni Aurora, naaalala niya ang krimeng ginawa niya. Bulong ni Loring habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Claire. Ngunit bago pa man makasagot si Claire, ang pintuan ng maliit na silid ay bumukas ng marahas. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng isang matayog at nakakatakot na anino. Napakasarap nga namang makinig sa mga kwentong barbero sa gitna ng gabi, hindi ba? Ang boses ni Doña Aurora ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya nakatingin kay Claire, kundi kay Yaya Loring na ngayon ay nanginginig na sa takot. Loring, tila nakakalimutan mo na kung sino ang nagpapakain sa'yo sa loob ng 40 taon. Gusto mo bang sa kalsada na magpalipas ng iyong katandaan? Ang banta sa boses ng matanda ay sapat na para patahimikin ang buong paligid. Napakapit si Claire sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang matinding kaba na tila ba ang hangin sa paligid ay unti-unting nauubos. Hindi mo ba naisip, Claire? Ang bawat hininga ng tiyahin mo sa ospital ay utang mo sa akin. Isang tawag ko lang sa administrasyon at bukas na bukas din sa kalsada na siya mamamatay. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol na sahig ng silid-aklatan kung saan nila hinarap ang isa't isa. Sa ibabaw ng antigong mesa, isang puting papel ang nakalatag, isang kasunduan na tila isang hatol ng kamatayan para sa puso ni Claire. Ito ay isang waiver, isang dokumentong nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa batang nasa kanyang sinapupunan sa oras na isilang ito. Nanginig ang mga kamay ni Claire habang nakatingin sa mga bayarin sa ospital ni Tita Elena. Ang tanging kamag-anak na nag-aruga sa kanya noong mamatay ang kanyang ina. Ang malalaking numero sa papel ay tila mga tanikala na pumupulupot sa kanyang leeg. Bakit niyo ba ito ginagawa? Bakit kailangan niyo akong ilayo sa sarili kong anak? Ang boses ni Claire ay halos isang hikbi na lamang, punong-puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Humakbang paitaas si Aurora
Ang kanyang muka ay walang bakas ng awa. Dahil ang isang Whitmore ay hindi kailanman dapat magkaroon ng bahid ng dumi mula sa isang pamilya ng mga magnanakaw. Ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataong maging bayani sa paningin ng tiyahin mo. Pirmahan mo ito at titiyakin kong makukuha niya ang pinakamagaling na doktor at ang pinakamahal na gamot. Tumanggi ka at panoorin mo siyang mawalan ng hininga dahil sa katigasan ng ulo mo. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagpapahirap. Ang gamitin ang pagmamahal ng isang tao para saktan ang isa pa niyang mahal sa buhay. Naramdaman ni Claire ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib na tila ba ang hangin sa loob ng silid ay unti-unting naging lason. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot na cardigan, mahigpit na hinawakan ni Claire ang lumang medalyon ng kanyang ina. Ang matutulis na gilid nito ay bumaon sa kanyang palad, nag-iiwan ng malalim at masakit na marka, ngunit mas pinili niya ang hapdi na yon para manatiling gising ang kanyang diwa. Ang sakit sa kanyang kamay ay nagsisilbing angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Julian, alam ba niya ito? Tanong ni Claire, umaasa pa rin sa isang maliit na himala. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Aurora. Si Julian ay isang Whitmore bago siya naging asawa mo, Claire. Alam niya kung ano ang mas ikabubuti para sa pangalan ng pamilyang ito. Huwag kang magbulag-bulagan. Ang katahimikan niya ay sapat na sanang sagot para sa iyo. Ang bawat salita ni Aurora ay parang martilyo na nagpapaguho sa huling muog ng pag-asa ni Claire. Tiningnan niya ang plumang nakahain sa kanyang harap. Ang tinta nito ay tila dugong kinuha mula sa kanyang sariling mga ugat. Dahan-dahang iniangat ni Claire ang kanyang kamay. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng kanyang daliri sa pluma ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang tibok ng puso ng kanyang anak, ang inosenteng buhay na hindi alam na ang sarili niyang ina ay kasalukuyang ipinagpapalit ang kanyang kinabukasan para sa buhay ng iba. Nang daitin ng dulo ng pluma ang papel, isang malaking patak ng luha ang bumagsak, nabasa ang puting pahina, at naging dahilan para kumalat ang itim na tinta na parang isang madilim na ulap. Nanatiling nakatapat ang pluma sa linya kung saan dapat nakasulat ang kanyang pangalan. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Ngunit ang bawat ungol ng sakit ng kanyang tiyahin na naaalala niya ay humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng sakripisyo. Siguraduhin mong walang matitirang bakas ng mga lumang dokumentong yon. Sunugin mo ang lahat. Hindi dapat malaman ni Julian na ang bawat pundasyon ng Whitmore Hotel ay itinayo sa nakaw na disenyo ni Maria. Ang tinig ni Doña Aurora na nanggagaling sa kabilang panig ng nakapinid na pinto ng kanyang silid-aklatan ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mga butas ng tainga ni Julian. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, hawak ang isang maliit na sapatos ng sanggol na binili niya kanina. Isang lihim na pag-asa na sana ay maging maayos ang lahat sa pagitan nila ni Claire. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa imahe ng babaeng buong buhay niyang nirespeto. Naramdaman ni Julian ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang sapatos na hawak niya ay tila naging napakabigat, simbolo ng isang kinabukasang unting nadaramtan ng itim na ulap. Ang kanyang ina, ang reyna ng mga Whitmore na laging nagbibigay ng diskurso tungkol sa dangal at integridad, ay nag-amin ng isang krimeng higit pa sa pagnanakaw, ang pagnanakaw ng dangal ng isang tao. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader, ang magaspang na disenyo ng wallpaper ay bumaon sa kanyang likuran. Ngunit wala itong pait, kumpara sa hapdi ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat marangyang piging, ang bawat parangal na natanggap ng kanilang pamilya, at ang bawat barya sa kanilang bulsa ay may bahid ng dugo at luha ni Maria, ang ina ni Claire. Narinig niya ang paglakad ni Aurora paalis.
Ang tunog ng mabibigat na hakbang na tila ba walang dalang kasalanan. Nang muling tumahimik ang paligid, pumasok si Julian sa silid-aklatan. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling pabango ay tila naging mapanghi sa kanyang pangamoy. Tumingin siya sa malaking painting ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang mga mata nito ay tila nangungutya sa kanya. Lumapit siya sa antigong vault na nakatago sa likod ng isang hanay ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng arkitektura. Alam niya ang kombinasyon, ang petsa ng kaarawan ng kanyang ama, ang lalaking buong buhay niyang idolo. Sa bawat pag-ikot ng dial, ang tunog ng mekanismo sa loob ng bakal ay tila isang tibok ng pusong malapit ng tumigil. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng vault, hindi mga alahas o pera ang humarap sa kanya. Sa isang madilim na sulok, nakapatong ang isang luma at kupas na notebook. Ang pabalat nito ay gawa sa simpleng tela. May mga mantsa ng tubig at panahon, ngunit may nakasulat na pangalan sa ibaba. Maria Clara Santos. Nanginig ang mga daliri ni Julian habang binubuksan ang mga pahina. Doon, sa ilalim ng madilaw na liwanag ng desk lamp, sumabog ang isang mundo ng kagandahan. Ang mga disenyo ng kanilang mga hotel, ang mga kurba ng hagdanan, ang pagkakalagay ng mga bintana para sa sikat ng araw, ang bawat detalye ng kanilang tagumpay ay naroon, iginuhit sa pamamagitan ng lapis at pagmamahal. Ngunit may mga sulat sa gilid, mga panalangin para sa kanyang anak, mga pangarap na balang araw ay makikilala ang kanyang gawa. At sa huling pahina, may isang mantsa ng tuyong dugo na tila naging selyo ng isang malupit na pagtatraidor. Napasandal si Julian sa upuan. Ang notebook ay nakayakap sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, sila ang mga tunay na magnanakaw sa dilim. Paano niya magagawang tingnan ang kanyang asawa? Paano niya mahihiling ang kapatawaran mula kay Claire kung ang mismong dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay nagmula sa mga taong pumatay sa pangarap ng ina nito? Ang katahimikan ng silid ay tila naging isang malakas na sigaw na hindi niya matakasan. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas. Gaano kalalim ang utang na dapat niyang bayaran para sa mga kasalanang hindi niya ginawa, ngunit tinatamasa niya ang bunga? Ang bawat hibla ng telang seda sa aking katawan ay tila naging mga tinik na bumaon sa aking balat. Isang paalala na ang lahat ng luho ko ay nagmula sa nakaw na pangarap ng ibang tao. Ito ang tanging nararamdaman ni Julian habang yakap niya ang lumang notebook ni Maria sa ilalim ng kanyang barong. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanilang silid ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang marangyang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang malawak na kulungan na puno ng mga multo ng nakaraan. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto ng kanilang silid, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang katahimikang nagbababadya ng isang malakas na pagsabog. Nakita niya si Claire na nakaupo sa tabi ng bintana. Tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, tila pilit na pinoprotektahan ng kanilang anak mula sa dilim na bumabalot sa paligid. "Julian, bakit ka pa bumalik?" Ang boses ni Claire ay parang isang malamig na simoy ng hangin. Walang emosyon, walang buhay. "Hindi ba't mas madali kung hahayaan mo na lang akong mawala, gaya ng gusto ng ina mo?" Nanikip ang dibdib ni Julian. Gusto niyang tumakbo patungo sa asawa, lumuhod sa harap nito, at ibigay ang notebook bilang simbolo ng kanyang pagpanig sa katotohanan. Ngunit ang bawat salita ni Claire ay tila isang pader na hindi niya magiba. Ang kahihiyan sa kanyang mga ugat ay nagmistulang lason na nagpapatigil sa kanyang bawat galaw. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ang pamilyar na bango ng buhok ni Claire, ngunit sapat din ang layo para hindi nito maramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Claire,
Hindi ganoon kadali ang lahat. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Ang hindi ko ba maintindihan ay kung paano mo natiis na panoorin akong hiyain ng ina mo? Lumingon si Claire at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Julian ang mga luhang hindi natutuyo sa kanyang mga mata. O ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ang asawang pinagkatiwalaan ko ay tila naging isang estranghero sa loob ng sarili naming tahanan. Naramdaman ni Julian ang hapdi ng bawat salita. Gusto niyang sabihin ang totoo na ang Whitmore Hotel ay isang malaking kasinungalingan, na ang kanyang ina ay isang magnanakaw at na siya ay handang itapon ang lahat para sa kanya. Pero paano? Paano niya wawasakin ang tanging mundong alam ni Claire? Kahit na ang mundong iyon ay itinayo sa isang krimen. Inabot niya ang kamay ni Claire, ngunit mabilis itong binawi ng asawa. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Sa sandaling iyon, nakita ni Julian sa mga mata ni Claire ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Ang unti-unting pagkamatay ng pag-asa. Huwag mo na akong hawakan, Julian. Ang bawat dampi ng iyong kamay ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng bagay na kinuha niyo sa akin. Iwanan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Tumalikod si Julian. Ang bigat ng notebook sa kanyang dibdib ay tila naging isang tonelladang bakal. Habang palabas siya ng silid, hindi niya napansin ang isang aninong nagmamasid sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Si Doña Aurora nakatayo sa dilim. Ang mga mata ay matalas na nakatuon sa notebook na pilit itinatago ng kanyang anak. Alam ni Julian na nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Ang bulong ng kanyang budhi ay hindi na lamang isang mahinang tinig. Ito na ay isang nakabibinging sigaw na humihingi ng katarungan. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagguho ng kanyang sariling pangalan. Sunugin ang lahat ng basurang yan. Ayoko nang makakita ng kahit anong dumi na magpapaalala sa babaeng yon sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa likod ng hardin, kasing talim ng mga itim na usok na nagsisimulang bumalot sa malinis na hangin ng mansyon. Sa itaas, mula sa bintana ng kanyang silid, nakatayo si Claire habang dahan-dahang iniinom ang gatas na binili ni Julian para sa kanya at sa bata. Isang simpleng eksena ng pag-aalaga sa sarili. Ngunit ang bawat lagok ay tila naging mapait na abdo nang makita niya ang mga pamilyar na gamit na itinatapon sa naglalayab na apoy. Nanlamig ang mga daliri ni Claire hanggang sa mabitawan niya ang baso. Hindi ito nabasag dahil sa kapal ng carpet, ngunit ang puting likido ay kumalat na parang isang mantsa ng pagsuko. Kumaripas siya ng takbo pababa, hindi iniintindi ang bigat ng kanyang tiyan o ang banta ng pagkahilo. Sa gitna ng hardin, nakita niya ang isang lumang bandana. Ang pulang bandana na laging suot ng kanyang ina tuwing malamig ang gabi. Kasalukuyan itong hinahagis ng isang katulong sa apoy sa ilalim ng utos ni Aurora. Huwag! Pakiusap! Huwag! Ang sigaw ni Claire ay punong-puno ng pait, isang tinig na tila galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mabilis niyang sinubukan na abutin ang bandana mula sa gilid ng apoy. Naramdaman niya ang matinding init na tila nalalapnos ang kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng galit sa kanyang dibdib. Bago pa man mahawakan ng kanyang mga daliri ang tela, isang matigas na sapatos ang humarang sa kanyang kamay. Ang dumi ay hindi nararapat na isalba, Claire. Ang apoy ang tanging paraan para malinis ang bahay na ito mula sa nakaraan ng isang babaeng walang dangal. Mariing sabi ni Aurora habang nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Napatingala si Claire mula sa kanyang pagkakaluhod sa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay madumi na sa abo at putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa hindi maipaliwanag na tapang. Ang tanging dumi sa bahay na ito, Doña Aurora, ay ang budhi ng taong nagnakaw ng talino ng iba para lang magmukhang marangal. Katahimikan, isang katahimikang kasing bigat ng isang paparating na sakuna.
Namula ang mukha ni Aurora sa galit. Sa loob ng maraming dekada, walang sino man ang naglakas loob na sagutin siya ng ganoon, lalo na ang isang babaeng itinuturing niyang pulubi. Anong sabi mo? Nanginginig ang boses ng matanda sa puot. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga perlas sa pulso ay kumalansing, isang pamilyar na senyales ng isang paparating na sampal. Pumikit si Claire, hinintay ang hapdi na tatapos sa kanyang pasensya. Ngunit lumipas ang ilang segundo at walang dumapo sa kanyang pisngi. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang matikas na bisig na nakaharang sa hangin. Si Julian. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Claire, kundi sa kanyang ina. Ang kanyang pagkakahawak sa pulso ni Aurora ay mahigpit, sapat, para mapatigil ang anumang balak nitong pananakit. Tama na, Ma'am. Ang boses ni Julian ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Claire noon. Hindi apoy ang solusyon para ibaon ang katotohanan. Mas sinusunog lang nito ang natitirang respeto ko sa pamilyang ito. Binitawan ni Julian ang kamay ng kanyang ina at dahan-dahang lumuhod sa tabi ni Claire. Pinagpag niya ang dumi sa mga damit ng asawa at inalalayan itong tumayo, habang si Aurora ay naiwang nakatayo sa gitna ng usok. Tila isang reynang nawalan ng kanyang trono. Habang inaalakbay ni Julian si Claire, palayo sa nagbabagang apoy, isang tanong ang hindi maalis sa isipan ng babae. Ito na ba ang simula ng kanyang paglaya? O mas malalim na hukay lang ang hinuhukay ni Julian para sa kanilang dalawa? Ang bawat piraso ng pilak sa hapagkainang ito ay tila mga pangil na handang kumagat sa aking dangal, Julian. Hindi ko na kayang lunukin ang pagkain kung ang kapalit nito ay ang aking kaluluwa. Ang hapunan sa mansyon ng mga Whitmore ay hindi kailanman naging tungkol sa nutrisyon. Ito ay palaging isang pagtatanghal ng kapangyarihan. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier, nakaupo si Doña Aurora sa kabisera. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad na tila ba siya ang nagmamay-ari, pati ng hanging hinihinga ng mga tao sa paligid niya. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan. Julian! Ihanda mo ang iyong sarili. Bukas na bukas din ay ililipat natin ang lahat ng shares mo sa pangalan ng pinsan mong si Marcus kung hindi mo pa rin ititigil ang kahibangang ito. Panimula ni Aurora. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng banta. Hindi ko hahayaang ang pinaghirapan ng iyong ama ay mapunta lamang sa isang linta na sumisip-sip sa yaman ng ating pamilya. Naramdaman ni Claire ang panginginig ng kanyang mga binti sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang hampas ng latigo. Tiningnan niya si Julian, umaasang makakakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ngunit ang mukha ng kanyang asawa ay tila naging isang pader na bato. Ang yaman na sinasabi mo, Ma'am, ang pinaghirapan ni Dad. Dahan-dahang ibinaba ni Julian ang kanyang tinidor. Ang paghinga niya ay mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sigurado ka bang sa kanya iyon? O baka naman nakalimutan mo na ang notebook na nakatago sa iyong vault? Ang notebook ni Maria Clara Santos? Biglang nabitawan ni Aurora ang kanyang wine glass. Ang pulang likido ay kumalat sa maputing tablecloth, tila isang sariwang sugat na biglang bumuka. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa hindi maipaliwanag na takot at galit. Julian! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ang boses ni Aurora ay tumaas, puno ng histerya. Lahat ng meron ka, ang kotseng minamaneho mo, ang damit na suot mo, ang pangalang dinadala mo, ay dahil sa akin. Isang salita ko lang, Julian, at magiging pulubi ka sa kalsada kasama ang basurang asawa mo. Tumayo si Julian. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng determinasyon na ngayon lamang nakita ni Claire. Lumapit siya sa kanyang asawa at hinawakan ang malamig na kamay nito. Ang haplos ni Julian
ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Ito ay isang pangako. Kung ang ibig sabihin ng pagiging isang Whitmore ay ang mabuhay sa kasinungalingan at pagnanakaw, mas pipiliin ko pang mawala ang pangalang iyan. Mariing sabi ni Julian. Ma'am, kung paalisin mo si Claire sa bahay na ito, asahan mong kasama niya akong lalabas sa pintuang iyan. Hindi ko nahahayaang ang anak ko ay lumaki sa isang tahanang puno ng puot at panlilinlang. Nabitawan ni Claire ang kanyang hininga. Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig ay tila naging isang musika sa kanyang pandinig. Ngunit may kalakip itong takot. Alam niyang ang pagpili ni Julian sa kanya ay nangangahulugan ng pagdeklara ng giyera laban sa pinakamakapangyarihang babae sa kanilang buhay. Magmamatigas ka talaga? Uyam ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkahawak kamay na mag-asawa. Sige Julian, umalis kayo. Ngunit huwag kang aasa na may makukuha kang kahit isang sentimo mula sa akin. Magsama kayo sa dumi na pinanggalingan ng babaeng yan. Habang hilahila ni Julian si Claire palabas ng hapagkainan, hindi lumingon ang lalaki. Ang bawat hakbang nila palayo sa marangyang lamesa ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang lumang buhay. Ngunit habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang silid, isang malamig na kilabot ang naramdaman ni Claire. Nakita niya ang anino ni Aurora na nananatiling nakaupo sa kabisera, tila isang sugatang hayop na nagluluto ng isang mas matinding paghihiganti. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Claire. Sapat na ba ang pag-ibig ni Julian para panindigan ang gutom, hirap, at ang galit ng isang inang tinalikuran? Iwanan mo na ang lahat, Claire. Ang tanging kailangan nating dalhin ay ang ating dangal at ang buhay na nasa sinapupunan mo. Ang boses ni Julian ay mahina, ngunit may lalim na tila nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanilang malawak na silid-tulugan, na dati ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling kandila, tanging ang amoy ng luma at alikabok mula sa maleta ni Claire ang namamayani. Ang bawat mamahaling alahas na ibinigay ni Julian, ang mga brilyante, ang mga gintong relong, kumikinang sa ilalim ng chandelier, ay nakalatag sa ibabaw ng kama, tila mga malamig na bangkay ng isang nakaraang buhay na kanilang tinatalikuran. Nanginginig ang mga kamay ni Claire habang isinasara ang zipper ng kanyang lumang bag. Isang simpleng backpack lamang ito, punong-puno ng mga gamit ng sanggol at ang notebook ng kanyang ina. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa malalambot na unan, sa kurtinang gawa sa seda, at sa bintanang tanaw ang malawak na lupain ng mga Whitmore. Ito ang mundong dati ay pinangarap niyang maging tahanan, ngunit naging isang masikip na kulungan. Are you sure about this, Julian? Bulong ni Claire. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katiyakan sa mukha ng asawa. You're leaving everything. Your position, your inheritance, baka pagsisihan mo ito balang araw. Lumapit sa kanya si Julian at marahang hinawakan ng kanyang mga pisngi. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang sumpa at pangako sa gitna ng malamig na gabi. Ang yaman ay madaling kitain, Claire, pero ang mawala ang sarili ko at ang pamilyang binuo natin, iyon ang hindi ko mapapatawad. Tara na, bago pa magising ang mga tauhan ni Mommy. Maingat silang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang sa makapal na carpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang katahimikan ng mansyon ay nakabibingi. Tila ba ang bawat haligi ay nagmamasid at humuhusga sa kanilang pag-alis. Sa bawat pagdaan nila sa mga portrait ng mga ninuno ni Julian, naramdaman ni Claire ang bigat ng kasaysayang kanilang pinuputol. Pagdating sa garahe, hindi ang mamahaling SUV ni Julian ang kanilang ginamit. Pinili nila ang isang lumang sasakyang matagal nang hindi nagagamit. Isang simpleng sedan na hindi agad makakaakit ng atensyon. Habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang tarangkahan ng mansyon, naramdaman ni Claire ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib.
Ito ang kalayaang matagal na niyang hinihiling. Ngunit bakit tila may kasama itong kaba na halos hindi siya makahinga? Nasa kalagitnaan na sila ng madilim na kalsada nang mapansin ni Julian ang isang mabilis na pagkurap ng mga ilaw sa kanyang rearview mirror. Ang nakabubulag na liwanag ay sinundan ng matinis at paulit-ulit na huni ng sirena na bumasag sa katahimikan ng gabi. "Julian, ano yon?" tanong ni Claire. Ang kanyang kamay ay mahigpit na napakapit sa kanyang tiyan habang naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi sumagot si Julian, ngunit ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Alam niya ang estilo ng kanyang ina. Hindi siya hahayaan ni Doña Aurora na makaalis ng ganoon na lamang. Ang bawat pulis sa bayang ito ay nasa ilalim ng bulsa ng mga Whitmore. Isang sasakyan ng pulis ang mabilis na humarang sa kanilang harapan. Dahilan para mapatapak ng malakas sa preno si Julian. Ang tunog ng pag-iskid ng mga gulong sa semento ay tila isang huling sigaw ng kanilang pagtatangka. Bumaba ang isang opisyal, hawak ang isang flashlight na itinapat sa mukha ni Julian. "Mr. Whitmore, may ulat kaming natanggap mula sa inyong ina. Ninakawan niyo raw ang vault ng pamilya. Kailangan niyo kaming samahan sa istasyon." Napaatras si Claire sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Tumingin siya kay Julian na ang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Makakaya ba nilang takasan ang anino ng isang reynang handang sunugin ang sarili niyang anak para lamang hindi makuha ng iba ang kanyang korona? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa iyong noo, Julian, ay mas mahalaga pa sa lahat ng brilyanteng iniwan natin sa mansyon. Ang dampa sa gitna ng bukirin ay malayo sa karangyaan ng mundong kinalakihan ni Julian. Dito, sa maliit na barong-barong na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Claire, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dingding na gawa sa sawali. Ang amoy ng basang lupa at usok mula sa kahoy na panggatong ang pumalit sa halimuyak ng mga mamahaling kandila. Pumasok si Julian mula sa maghapong pagtatrabaho sa konstruksyon sa bayan. Ang kanyang dating makinis na mga palad, na tanging ballpen at mamahaling relo lamang ang hinahawakan, ay puno na ngayon ng mga paltos at sugat. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay napalitan ng kupas na sando na basang-basa ng pawis. Mabilis na lumapit si Claire, bit-bit ang isang basong tubig at isang basang bimpo. Nang makita niya ang kalagayan ng asawa, tila may kung anong sumurot sa kanyang puso. "Julian, hindi mo naman kailangang gawin ito. Pwede naman nating ibenta ang ilan sa mga natitirang gamit ko." Umiling si Julian at kinuha ang kamay ni Claire. Sa kabila ng dumi sa kanyang mga daliri, maingat niya itong hinalikan. "Claire, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nararamdaman kong ako ay isang lalaki. Hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil sa kakayahan kong buhayin kayo ng anak natin sa sarili kong pawis. Mas masarap ang lasa ng kanin at asin kung alam mong galing ito sa marangal na paraan." Naupo sila sa sahig na gawa sa kawayan. Ang hapunan nila ay simple lamang, pritong tuyo at nilagang talbos ng kamote. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, ang nangiti ni Julian ay mas maliwanag pa sa anumang chandelier sa mansyon ng mga Whitmore. Dito, walang mapanghusgang mata ni Doña Aurora. Walang mga patakarang sumasakal sa kanilang pagkatao. "Alam mo, Claire," bulong ni Julian habang hinahaplos ang malaking tiyan ng asawa, "dito ko na-realize na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko. Narito ito, sa loob ng maliit na bahay na ito na puno ng pagmamahal. Handa akong magtiis ng ganito habang buhay, basta't kasama ko kayo." Naramdaman ni Claire ang init na dumadaloy sa kanyang puso. Ito ang Julian na pinangarap niya. Isang lalaking handang hubaran ang kanyang korona para lamang protektahan ang kanyang reyna. Sa sandaling iyon, ang hirap ng kanilang kalagayan ay tila naglaho, napalitan ng isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit ang katahimikan ng gabi
ay biglang nabasag ng maramdaman ni Claire ang isang matalas at kakaibang hapdi sa kanyang puson. Ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang buong katawan, dahilan para mabitawan niya ang basong hawak. Claire, anong nangyayari? Ang boses ni Julian ay puno ng kaba nang makita ang pamumutla ng asawa. Napahawak ng mahigpit si Claire sa braso ni Julian. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Julian, ang bata, parang hindi ko na kaya. Isang malamig na pawis ang namuo sa noo ni Julian. Ang kanilang lokasyon ay malayo sa kabihasnan at ang tanging sasakyan nila ay ang kanilang mga paa at ang lumang bisikleta na hiram lamang sa kapitbahay. Sa labas ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang unang patak ng ulan ay tumama sa butas-butas na yero, tila isang babala ng isang mahabang gabi ng pakikipagsapalaran. Julian, huwag mong hahayaang mamatay ang anak natin. Pakiusap, iligtas mo siya. Ang bawat salita ni Claire ay tila isang pagsusumamo mula sa kailaliman ng isang taong nawawalan na ng lakas. Sa loob ng dampa, ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa ihip ng hanging nakakapasok sa mga butas ng dingding, naglalabas ng mga aninong tila nagbabantay sa paparating na trahedya. Ang ulan sa labas ay hindi na lamang basta ulan. Ito ay isang nagngangalit na bagyo na tila gustong lamunin ang maliit na tahanang kinaroroonan nila. Nanginginig ang mga kamay ni Julian habang pinupunasan ang pawis at luha sa mukha ng kanyang asawa. Ang bawat ungol ng sakit ni Claire ay parang isang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Wala siyang kagamitan, wala siyang karanasan, at higit sa lahat, wala siyang sapat na oras. Hold on, Claire. Lalabas ako. Hahanap ako ng tulong. I'll bring the midwife back, I promise. Please, huwag kang susuko. Bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago. Mabilis siyang lumabas ng bahay, sinalubong ng hagupit ng hangin at lamig ng ulan. Ang putik sa kalsada ay tila mga kamay na humihila sa kanyang mga paa. Pinapabagal ang bawat hakbang niya patungo sa dulo ng nayon kung saan nakatira ang kumadre. Nadapa siya, nabaon ang kanyang mukha sa dumi, ngunit sa bawat pagbagsak, ang imahe ni Claire na namimilipit sa sakit ang nagpapatayo sa kanya. Ang dati ay prinsipe ng mga Whitmore na ayaw madumihan ng sapatos ay kasalukuyang gumagapang sa putikan para sa buhay ng kanyang mag-ina. Pagbalik niya kasama ang matandang kumadre, ang nadatnan nila ay isang babaeng halos wala ng malay, ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa notebook ng kanyang ina. Ang proseso ng panganganak ay naging isang madugong labanan sa pagitan ng buhay at kamay ng tadhana. Ang bawat sigaw ni Claire ay unti-unting humihina. Pinalalakas ang kabog sa dibdib ni Julian na tila ba hihinturin ang kanyang sariling mundo kapag tumahimik ang paligid. Konti na lang, Claire. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Umiri ka pa, anak. Ang boses ng kumadre ay puno ng determinasyon sa gitna ng ingay ng bagyo. Sa isang huling pag-ire, kasabay ng malakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Isang mahina, ngunit matinis na tinig ang bumasag sa tensyon. Ang unang iyak ng kanilang sanggol ay tila isang banal na musika na nagpatahimik sa ingay ng ulan. Isang batang lalaki, isang bagong Whitmore na isinilang hindi sa ginto, kundi sa pag-ibig at sakripisyo. Napaiyak si Julian habang pinagmamasdan ng kanyang anak na inilapag sa dibdib ng nanghihinang si Claire. Ang init ng katawan ng sanggol ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanyang asawa. Ngunit ang kanilang sandali ng kaligayahan ay panandalian lamang. Mula sa bintana ng dampa, ang madilim na paligid ay biglang naliwanagan ng dalawang malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan. Ang tunog ng makina ng isang mamahaling sasakyan ay tila isang estrangherong ingay sa gitna ng tahimik na nayon. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang gulong nito ay walang awang dumurog sa mga tanim na gulay ni Julian.
Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hawak ang isang payong habang maingat na iniiwasan ng putik. Ito ang personal na abogado ni Doña Aurora. Mr. Julian Whitmore? Ang boses ng lalaki ay malamig at walang emosyon. Mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Dala ko ang kautusan mula sa korte. Dahil sa inyong kalagayan at sa mga ulat ng kapabayaan, ang batang iyan ay kailangang maisailalim sa pangangalaga ng pamilya Whitmore. Ngayon din, naniga si Julian sa kanyang kinatatayuan habang si Claire ay mahigpit na niyakap ang kanyang sanggol. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong takot na mas matindi pa sa sakit ng panganganak. Ibigay niyo sa akin ang bata, Mr. Whitmore. Huwag niyo nang hintayin na gamitan pa namin kayo ng dahas sa harap ng inyong asawa. Ang boses ni Attorney Rivera ay walang bakas ng pagkatao, kasing lamig ng ulan na pilit na pumapasok sa mga siwang ng dampa. Sa loob ng maliit na silid, ang amoy ng dugo at bagong buhay ay hinaluan ng masangsang na amoy ng basang Amerikana at mamahaling pabango, isang amoy na hindi kailanman nararapat sa lugar na yon. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga itim na langgam na gumagapang sa balat ni Claire, nagdadala ng kilabot na mas masakit pa sa bawat hilab ng kanyang tiyan kanina. Nakatitig si Claire sa kanyang sanggol na kasalukuyang nakayakap sa kanyang dibdib. Ang bata ay maliit, mapula at may mahinang hininga na tila isang kandilang pilit na itinatayo sa gitna ng bagyo. Ito ang kanyang anak. Ang kaisa-isang bagay na tunay na sa kanya. Ang bunga ng lahat ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa harap niya, ang batas ay nakatayo bilang isang higante. Hawak ang mga papel na may selyong ginto. Handang tadtarin ang kanyang pagiging ina. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Isinilang ko siya. Akin siya. Ang sigaw ni Claire ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang panghihina. Ang bawat kalamnan ay tila pinuputol. Ngunit ang kanyang mga bisig ay naging kasing tigas ng bakal sa pagkakayakap sa sanggol. Humakbang si Julian sa harap ng kanyang mag-ina. Ang kanyang tindig ay tila isang sugatang leon na handang pumatay para sa kanyang kawan. Rivera, umalis ka rito bago ko makalimutan na tao ka rin. Sabihin mo kay Mommy, hinding-hindi niya makukuha ang batang ito. Hindi siya gamit na pwede niyang ariin. Isang mapait na nangisi ang gumuhit sa labi ng abogado. Mr. Whitmore, nakalimutan niyo na ba? May kaso kayong kinakaharap. Ang pagnanakaw sa vault ng pamilya ay isang seryosong krimen. Ang korte ay nagpasya na ang isang takas at isang babaeng walang sapat na kakayahan ay hindi nararapat na magpalaki ng isang tagapagmana. Doña Aurora is only protecting the legacy of the Whitmores. Naramdaman ni Claire ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Ang salitang walang kakayahan ay parang isang laso na ibinaon sa kanyang puso. Tumingin siya sa paligid ng dampa, sa butas na bubong, sa banyerang puno ng maduming tubig, sa sahig na gawa sa kawayan. Ang lahat ng ito ay naging ebidensya laban sa kanya. Ang pag-ibig niya ay naging barya sa harap ng kayamanan ni Aurora. Naramdaman ni Claire ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Hindi luha, kundi ang pawis at ulan mula sa mukha ni Julian na dahan-dahang lumuhod sa tabi niya. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay makapangyarihan, ay kasalukuyang nakikiusap sa isang taong binabayaran lamang ng kanyang ina. Ang pagguho ng dangal ni Julian sa harap ng kanyang mga mata ay mas masakit pa sa anumang sampal. Pakiusap. Rivera. Ang boses ni Julian ay naging isang pabulong na pagsusumamo. Hayaan mo muna kaming magpalakas, kahit isang linggo lang. Ngayon din, Mr. Whitmore, iyan ang utos. Mariing sagot ng abogado. Lumapit ang dalawang lalaking kasama nito. Ang kanilang mga anino ay tumakip sa liwanag ng gasera. Tila mga buwitreng handang sumakmal sa isang inosenteng biktima. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng boses ng mga lalaking nagtatalo, at ang dagundong ng kulog sa labas,
Iniyuko ni Claire ang kanyang ulo sa noo ng kanyang anak. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang bawat tibok ng puso ng bata na maging bahagi ng kanyang sariling alaala. Paano ipapaliwanag ng isang ina sa kanyang anak na ang tanging kasalanan nila ay ang magmahal sa gitna ng mundong tanging ginto lamang ang kinikilalang Panginoon? Ang ganda ng hotel na ito, hindi ba? Tunay na isang henyo ang pamilya Whitmore. Ang bawat kurba ng mga pader, ang disenyo ng chandelier, lahat ay simbolo ng kanilang dangal at talino. Ang mga papuring ito mula sa isang panauhin sa ika-50 anibersaryo ng Whitmore Group ay tila mga latigo na humahagupit sa pandinig ni Claire. Nakatayo siya sa dambuhalang pintuan ng Grand Ballroom, pale at nanghihina pa rin mula sa panganganak ilang araw lamang ang nakalilipas. Ang kanyang suot na bestida ay luma at kupas, isang malaking kaibahan sa mga disenyong seda at brilyante ng mga taong nasa loob. Nakabalot ang kanyang sanggol sa isang simpleng lampin, mahimbing na natutulog sa gitna ng ingay ng orkestra at tawanan ng mga mayayaman. Sa tabi niya, nakatayo si Julian. Wala na ang kanyang mamahaling tuxedo. Suot niya ang isang simpleng barong na hiniram lamang sa isang kaibigan sa nayon. Ang kanyang mga kamay, na puno pa rin ng mga paltos mula sa pagtatrabaho sa konstruksyon, ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Claire, hindi bilang pagkontrol, kundi bilang suporta sa bawat hakbang nito. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Aurora. Nakasuot siya ng isang itim na gown na puno ng sequin, tila isang reynang nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Ang Whitmore Group ay itinayo sa integridad at sakripisyo ng aking yumaong asawa. Ang bawat brick ng hotel na ito ay saksi sa aming katapatan. Mariing pahayag ni Aurora sa harap ng mga mikropono at flash ng mga kamera. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol ng bumukas ng malakas ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay naging hudyat ng pagdating ng katotohanan. Dahan-dahang naglakad papasok sina Julian at Claire. Ang bawat hakbang nila ay sinusundan ng bulong-bulungan. Ang mga mata ng mga nasa loob ay puno ng panghuhusga at pagtataka. Julian, anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo ang babaeng iyan? Ang boses ni Aurora ay nanginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit na tila sasabog na. Hindi sumagot si Julian. Sa halip, si Claire ang humakbang pasulong. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa anumang hiyas. Sa silid na yon, itinaas niya ang lumang notebook ni Maria, ang notebook na puno ng mga mantsa ng luha at panahon. Ang integridad na sinasabi mo, Doña Aurora, ay itinayo sa pagnanakaw. Ang hotel na ito, ang bawat disenyo na ipinagmamalaki mo ay hindi galing sa asawa mo. Galing ito sa nanay ko, kay Maria Clara Santos. Ang boses ni Claire ay malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng ballroom. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Aurora ay biglang lumingon kay Claire. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Julian. Inilabas niya ang mga orihinal na blueprint mula sa notebook at itinaas ito para makita ng lahat. Ang mga petsa, ang mga lagda ni Maria at ang mga detalye na tanging ang tunay na arkitekto lamang ang makakaalam ay naging malinaw na ebidensya sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Sinunog niyo ang mga gamit niya, inalis niyo ang pangalan niya at pinalabas niyong magnanakaw ang nanay ko para lang mapagtakpan ang sarili niyo. Sigaw ni Claire, ang bawat salita ay may kasamang hapdi ng 3 dekada ng kawalang katarungan. Pero ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang pigilan, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Namutla si Aurora. Ang kanyang labi ay nanginig habang nakatingin sa mga taong nagsisimulang magbulungan ng mas malakas. Ang kanyang imperyo na itinayo niya sa loob ng 50 taon ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak sa harap ng isang babaeng walang kahit anong yaman,
kundi ang kanyang dangal. Naramdaman ni Claire ang sipa ng kanyang anak sa loob ng lampin, tila sumasang-ayon sa bawat salitang kanyang binitawan. Sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman niya sa dampa, sa gitna ng bagyo, ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Tiningnan niya si Julian, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, matikas at handang harapin ang anumang bagyong darating. Ngayon, Doña Aurora, hamon ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Sabihin mo sa kanila, sino ba talaga ang tunay na magnanakaw? Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay kumikinang sa ginto, ngayon ay tila isang malawak na nitsyo na lamang ng mga bulok na sikreto. Ang katahimikan sa loob ng tahanan ng mga Whitmore ay nakabibingi. Wala na ang mga masisiglang katulong na nagmamadaling sumunod sa bawat kumpas ng daliri ni Doña Aurora. Wala na ang amoy ng mga sariwang bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa mga nakabukas na bintana. Tila ba pilit na nililinis ng kalikasan ang bahay mula sa mga bakas ng kasinungalingan. Pagkatapos ng iskandalo sa ballroom, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang Whitmore Group ay isinalalim sa investigasyon, ang mga stock nito ay bumagsak at ang mga kasosyo sa negosyo ay mabilis na tumalikod, tila mga daga na lumilipat mula sa lumulubog na barko. Ang pangalang dati ay tinitingala ay naging katumbas na ngayon ng pandaraya at pagnanakaw. Nakatayo si Julian sa gitna ng malawak na sala. Suot ang kanyang simpleng t-shirt na may mantsa ng semento. Tiningnan niya ang mga painting na binababa na ng mga sheriff mula sa pader. Ang bawat piraso ng sining, ang bawat antigong kasangkapan, lahat ay nakatadhanang elite para pambayad sa mga utang at danyos. Julian, anak. Ang boses ay galing sa madilim na sulok ng silid-aklatan. Halos hindi makilala ni Julian ang kanyang ina. Si Doña Aurora, ang reyna ng lipunan, ay nakaupo sa sahig. Magulo ang buhok at ang kanyang mamahaling gown ay may mga punit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay blangko na ngayon. Nakatitig sa kawalan habang yakap ang isang walang lamang bote ng alak. Kailangan na nating umalis, Mom. Isasara na ang mansyong ito sa loob ng isang oras. Malamig na sabi ni Julian. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim na pagkapagod at awa para sa taong nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha naman ng kanyang kaligayahan. Hindi ko iiwan ang bahay na ito. Akin ito. Ako ang reyna rito. Ang boses ni Aurora ay naging isang matinis na tawa na nauwi sa hikbi. Si Maria, ang babaeng yon. Kahit patay na siya pa rin ang nanalo. Sinira niya ako, Julian. Sinira niya tayo. Lumuhod si Julian sa harap ng kanyang ina. Sapat na para maamoy ang pait ng kanyang pagbagsak. Hindi si Maria ang sumira sa atin, Mom. Ang sarili mong ambisyon at kawalan ng puso ang gumawa nito. Inuna mo ang pangalan kaysa sa katotohanan. Inuna mo ang yaman kaysa sa sarili mong anak. Dahan-dahang tinanggal ni Julian ang suot niyang signet ring, ang singsing na may tatak ng pamilya, Whitmore, at inilapag ito sa harap ni Aurora. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol na sahig ay tila ang huling tuldok sa kasaysayan ng kanyang pagiging tagapagmana. Ibinabalik ko na ang lahat, Mom. Ang pera, ang posisyon, pati ang pangalang Whitmore. Magsisimula kami ni Claire bilang simpleng tao. Doon, walang magnanakaw. Doon, ang bawat barya ay may dangal. Tumayo si Julian at hindi na lumingon pa sa kanyang ina na nagsimula ng humagulhol sa gitna ng silid. Lumabas siya ng mansyon, sinalubong siya ng liwanag ng araw na tila isang basbas. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay si Claire sa loob ng kanilang lumang sedan, karga ang kanilang anak na mahimbing na natutulog. Habang dahan-dahang isinasara ng mga awtoridad ang dambuhalang pintuan ng mansyon at nilalagyan ito ng seal, naramdaman ni Julian ang pagluwag ng kanyang dibdib.
Ang toring ginto ay gumuho na, ngunit sa ilalim ng mga guho nito, natagpuan niya ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Claire at ngumiti. Isang ngiting wala ng halong takot o pag-aalinlangan. Pinaandar niya ang sasakyan. Iniiwan ang anino ng nakaraan patungo sa isang bukas na sila mismo ang guguhit. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintanang gawa sa kapis ay tila isang malambot na haplos na gumigising sa diwa ni Claire. Isang paalala na ang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Sa isang tahimik na bayan sa labas ng lungsod, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalimuyak kasabay ng bango ng mga namumukadkad na sampagwita, matatagpuan ang isang maliit ngunit magandang hotel na pinangalanang Ang Pamana ni Maria. Hindi ito tulad ng mga dambuhalang hotel ng mga Whitmore na gawa sa malamig na semento at bakal. Ang bawat sulok nito ay gawa sa mainit na kahoy, puno ng mga halaman, at may mga disenyong hango sa mga orihinal na guhit ni Maria Clara Santos. Nakatayo si Claire sa veranda, pinagmamasdan ang mga panauhing masayang kumakain ng almusal. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat na tila sumasakal sa kanya noon sa mansyon. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Sa ibaba, sa malawak na hardin, nakita niya si Julian. Wala na ang kanyang mamahaling suit at kurbabata. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at short, pawisan, habang tinatapos ang paggawa ng isang swing na gawa sa matibay na baging. Si Julian, na dati ay tinitingala sa mga board meeting, ay masaya na ngayon sa pagiging handyman ng kanilang sariling negosyo. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang ama. Dali, Gabriel! Kaunti na lang, abot mo na ang kamay ni Papa. Ang boses ni Julian ay puno ng kagalakan. Ang kanilang anak, si Gabriel, na ngayon ay isang malusog na paslit, ay chapi-chapi na naglalakad sa luntiang damo. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang himala para kay Claire. Sa bawat pag-indayog ng maliliit na paa nito, tila tinatabunan ng mga bakas ng hirap na pinagdaanan nila. Tumigil ang bata sa tapat ng isang malaking puno ng nara. Ang punong itinanim ni Julian sa mismong araw na lumipat sila rito bilang simbolo ng kanilang bagong simula. Bumaba si Claire at lumapit sa dalawa. Agad siyang sinalubong ng yakap ni Julian. Isang yakap na hindi na humihingi ng tawad kundi nagbibigay ng pasasalamat. Nakita mo yon, Claire? Gabriel took 5 steps today. Ang bilis niyang lumaki. Bulong ni Julian habang hinahalikan ang noo ng asawa. Dahil lumalaki siya sa isang tahanang puno ng pag-ibig, Julian. Iyan ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa kanya. Sagot ni Claire, habang pinagmamasdan ng kanilang anak na kasalukuyang nakikipaglaro sa mga nahuhulog na dahon. Ang kanilang payapang sandali ay bahagyang naantala ng lumapit ang isa sa kanilang mga staff. Bit-bit ang isang maliit na parsela. Ma'am Claire, may nag-iwan po nito sa front desk kanina. Wala pong pangalan ng nagpadala, pero sabi po ay para sa inyo raw ito. Nagkatinginan sina Julian at Claire. Dahan-dahang binuksan ni Claire ang parsela. Sa loob nito ay may isang sobrang kulay kape at isang lumang susi na may kalawang na, ngunit may pamilyar na disenyo ng isang rosas. Ang susi ay nakatali sa isang piraso ng pulang bandana. Ang bandana ng kanyang ina na akala niya ay tuluyan ng naging abo sa apoy ni Aurora. Binuksan ni Claire ang liham. Walang nakasulat na mahabang mensahe, tanging isang pangungusap lamang sa wikang Tagalog na tila nanggaling sa isang taong humihingi ng huling kapatawaran. Ang susi sa tunay na vault ni Maria ay hindi kailanman naging akin. Nararapat lamang na ang huling lihim ay nasa iyong mga kamay. Naramdaman ni Claire ang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam niya kung ano ang susing ito. Ito ang susi sa isang maliit na deposit box sa lumang bangko sa bayan, kung saan itinago ni Maria ang kanyang pinakamahalagang disenyo. Ang disenyong hindi kailanman nakita ni Aurora. Ang disenyong pangarap ni Maria
para sa sarili niyang pamilya. Tumingin si Claire sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang nakaraan ay tapos na, ang katarungan ay nakamit na, ngunit tila may isa pang pinto na kailangang buksan, isang pinto na magdadala sa kanila sa isang yaman na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Lumipas ang 3 taon na parang isang banayad na agos ng ilog, tinatangay ang mga bakas ng pait at iniiwan ang matataba at mayamang lupa para sa isang bagong buhay. Ang mansyon ng mga Whitmore ay nananatiling nakasara. Ang mga pader nito ay unti-unti nang binabalot ng mga baging. Tila pilit na itinatago ng kalikasan ang isang madilim na kabanata ng kasaysayan. Ngunit sa maliit na bayan ng San Sebastian, sa hotel na Ang Pamana ni Maria, ang bawat sulok ay buhay na buhay at puno ng pag-asa. Isang hapon, habang ang langit ay nagpipinta ng mga kulay rosas at lila sa abot-tanaw, nagpasya si Claire na dalawin ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Sa isang tahimik na pasilidad sa labas ng lungsod, nakaupo si Doña Aurora sa isang hardin. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang awtoridad. Nakatitig lamang siya sa isang malit na bulaklak ng sampagita sa kanyang kamay. Ang kanyang isipan ay tila naliligaw sa isang panahong hindi na niya mabalikan. Hindi lumapit ng husto si Claire. Pinagmasdan niya ang kanyang dating biyenan mula sa malayo. Walang galit na namuo sa kanyang dibdib, tanging isang malalim na buntong hininga ng awa. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay parang isang sugat na dahan-dahang naghihilom sa tulong ng panahon. Pinatatawad na kita, Aurora. Hindi dahil sa nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang hinaharap ko ang kinabukasan ng anak ko. Bulong ni Claire sa hangin. Pagbalik niya sa hotel, sinalubong siya ni Julian at Gabriel. Binuksan nila ang maliit na deposit box gamit ang susing natanggap ni Claire. Hindi ginto o titulo ng lupa ang nahanap nila sa loob. Sa halip, ito ay isang liham mula kay Maria na isinulat bago pa man siya pumanaw, kasama ang isang huling disenyo. Hindi ito disenyo ng isang hotel, kundi isang disenyo ng isang simple at payapang tahanan. Ang mismong hitsura ng bahay na kinatitirikan nila ngayon. Nalaman ni Claire na ang pinakamalaking pangarap ng kanyang ina ay hindi ang maging tanyag na arkitekto, kundi ang makitang ang kanyang anak ay nabubuhay sa isang tahanang puno ng katotohanan at pagmamahal. Ang pamana ni Maria ay hindi lamang tungkol sa sining at arkitektura. Ito ay tungkol sa pagbawi, sa dangal, na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi. Sa huling sandali ng araw, habang magkahawak kamay ang pamilya Whitmore, ang bagong pamilya Whitmore na itinayo sa dangal, pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang pasasalamat. Ang sugat ng kahapon ay naging peklat na lamang na nagpapaalala sa kanilang lakas. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng shares o ginto, kundi sa kapayapaan ng budhi at sa tamis ng bawat ngiti ng taong mahal mo. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na marangal at tapat, ang tanging pamanang hinding-hindi mananakaw ng sinuman.